Hello mga kabibigyo, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang Lex Chismis ngayon. Kabado na ang Malacanang. Kabado na ang Malacanang kasi posible na palasyo kabado na malaman ng publiko ang tunay na estado ng kalusugan ni BBM. Sabi ni ex-DND Chief, mga kabibig, Norberto Gonzales. At posibleng kabado na rin sila sa pagdating ng bagong presidente. At eto grabe itong mga prediction ng mga psychic ba, kalusugan ni BBM mas lumala. Hala ka. Ngayon, hinahanap na rin ng mga tao si BBM. Nung previous na nagpakita si BBM, ganyan. Pero ngayon, parang hindi na daw visible si BBM, mga kabibig. O eto panoorin natin ang statement ni dating DND Chief, National Defense Secretary Norberto Gonzales, na sabi niya, kabado na ang palasyo na malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil baka mapaaga pa ang pagpapatalsik nito. Samantala, hindi lang ito ang unang pagkakataon na duda ang publiko sa medical records ni BBM dahil noong nagpa-test siya ba ng nung dugas-dugas sa St. Luke's ay question din ang resulta nito. Ito kabibig manood tayo sa statement ni ex-DND Secretary Norberto Gonzales. Knowing itong mga taong ito ba, yung mga ex-secretaries, may mga connection ito sa loob ng Malacanang. May mga impormasyon din itong nakukuha na parang hindi nila kayang ibulgar kasi they're not in the right to speak about the issue. So sa kanila pa-interview lang, pahapyaw-hapyaw lang. Kaya ang mga Pinoy, tayo na lang ang bahalang mag-interpret, mga kabibig. So ito pakinggan natin kung ano ang kayang sinasabi at ano ang iyong interpretasyon hinggil dito. Let's watch and listen. Baka matanggal nga. Malaking issue yung health. No? Ito ang binitawang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News patungkol sa issue kung ano nga ba ang tunay na estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Gonzales, kaya hindi pinapakita ng punong ehekutibo ang tunay na medical bulletin nito ay dahil sa politika. Yung kanyang klase ng sitwasyon, hindi natin masisisi ang Malacanang, no? Na medyo paglihim ng konti. Correct. Tungkol sa sitwasyon ng presidente. Correct. Kung normal lang sitwasyon ng politika sa atin ngayon, palagay ko, ang palasyo, ilalantad ko ang lagay ng Pangulo at malamang manghihingi pa yan ng panalangin sa mga kababayan natin. Tama. Binigyan din ng dating kalihim na natatakot ang administrasyon ni BBM na malaman ng mga kritiko ang tunay na lagay ng kalusugan nito. Agree. Dahil baka mapadali ang pagpapatalsik nito sa pwesto. Pero dahil masyadong seryoso ang usapin ng politika sa atin at nakikita pa natin, may pa nagpaparesign sa Pangulo, may gusto pang magpa-impeach. Hindi, itinatago nila kasi kabado sila eh. Dahil nga medyo alanganin ngayon ang pwesto ng pagkapangulo eh. Dahil nga maraming may ayaw sa pamamalakad ng Pangulo. Kaya kinakabahan sila kasi ang tingin nila dyan, pag ipakita nilang may sakit ng presidente, hindi madadagdagan yung issue para siya paalisin. Correct. Kaugnay nito, mariing itinanggi ng St. Luke's Medical Center na naglabas ito sa publiko ng mga resulta ng medical test ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang public advisory, sinabi ng pamunuan ng ospital na ang mga dokumentong kumakalat online na may kaugnayan sa medikal na tala ng Pangulo ay peke. Kung matatandaan, hindi lang ito ang unang pagkakataon na kunesyon ng publiko ang medical records ni BBM. Una rito ay noong nagpa-drug test umano ang Pangulo at ang St. Luke's din ang nagproseso. Bagay na umabot pa sa investigasyon sa Senado kung lehitimo ang ginawang drug test ng St. Luke's. Samantala, nakasaad sa Article 3, Section 7 ng 1987 Constitution, karapatan ng mamamayan na malaman ang mga usapin na may kinalaman sa pampublikong interes. At dahil nakasalalay sa Pangulo ng Bansa ang pagpapatakbo ng Pilipinas, pasok ito sa pampublikong interes. Correct. Malinaw din na nakasaad sa konstitusyon na karapatan ng publiko na malaman kung mayroong
Article 7, Executive Department, Section 12. In case of a serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the Cabinet in charge of national security and foreign relations and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during illness. Seryosong karamdaman ang Pangulo. Sa makatuwid, may lehitimong karapatan ang mga Pilipino na humiling ng medical bulletin mula sa Pangulo, agree. hindi bilang chismis o pakikialam sa pribadong buhay, kundi bilang usapin ng pananagutan sa publiko. Sa huli, tungkol naman sa mga nagsasabi na pre-recorded ang mga lumalabas na video ng Pangulo. Ito ang sinabi ni Gonzales. Pwedeng nangyayari yan. Kasi nga, pinlano na nila. Kasi yung mga, kung sino ba, yung mga nakaikot sa Pangulo, ay natatakot sila na baka gamiting issue yan. Pinaghandaan nila yan. Na para, kunyari, hindi siya may sakit. Yun ang ginagawa ng mga liderato ng politika na medyo insecure. Tinakabahan na sa iisipin ng taong bayan. Insecure sila, baka takot sila na papasok na ang pangalang BP Sara sa palasyo. Insecure sila kasi any moment from now, pwede silang mapatalsik. Pwedeng mapatalsik si BBM. Pwedeng hindi na mauupong presidente si BBM. Uy, grabe naman tong revelasyon ni ex-DND Secretary Norberto Gonzales na posibleng tinatago ng Malacanang ang totoong estado ng pangkalusugan ni BBM. Halak. On the other hand, Kabibig, meron ako nakita nga mga na mga psychic ba na marunong magbasa sa future. Yung iba, hindi maniniwala. Yung iba naman, may niwala sila kasi they experience also na nagpa-psychic. Hula sila, tapos nagkatotoo. Diba? Ewan ko sa inyo kung maniniwala ba kayo. So panoorin natin itong mga psychic na mga nanghula tungkol sa kalusugan ni BBM. Ito kabibigyan. Unahin ito, Ito unahin natin, ha? Kinig tayo. So, Health issue, mas kuha tayo ng 7 cards. Yan. Again. So, sa past, alam naman natin na magulo ang administrasyon po ng ating Pangulo ngayon. So marami pong nabuwag, maraming hindi nagkakasundo, maraming kaguluhan sa past. Ngayon naman sa kanyang present team, kasi tinitingnan ko dito ang lahat ng challenge po ng ating Pangulo, challenge sa kanyang career, sa kanyang health, sa kanyang relationship, at ang outcome po sa kanyang mga desisyon. Ano po ang mga posibleng outcome sa kanyang mga desisyon? So ngayon, nakita ko sa kanyang present. Naku po. Okay, let's continue, Kabibig, ha? Na sa career ay kailangan ng ating presidente na magbalik tanaw sa mga past actions niya. Kailangan niya ang pagrefleksyon at kailangan niya matuto sa mga nakaraan ng mga karanasan at pagkakamali niya. Kailangan niya timbangin ng tama para makapag-desisyon siya ng tama. Kasi ngayon, kahit naman parang matapang siyang humarap sa mga tao, ay nakita ko na ano na siya, yung may malaki na siyang takot at pangamba sa kanyang pagbagsak. So nakikita ko din na parang pagod na siya, pero kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban kung ano ang nasimulan nila. Kasi nga, yun nga, damay-damay na. Damay-damay, grabe naman yun. Ang challenges niya sa kanyang career, may mga taong dominante nagdomina po sa kanya. So, dun po ang problema. So, naalala ko yung sinabi ng ating former president. Posible. Tama si Senator Annie Marcos na pinaliligiran ka ng mga taong walang pakialam at pagmamahal sa'yo. Rodrigo Roa Duterte na weak leader po si Ferdinand, kung magiging presidente po si Ferdinand Marcos Jr. So, sa tingin ko may katotohanan po yan kasi nga hindi magkaganito ang bansa natin kung strong leader siya. Strong leader po siya. Tama. Kasi nga maraming nakigulo, maraming gustong maging presidente.
So, nakikita nila ang weakness ng ating Pangulo kaya sila ay umarangkada. Yun. So, yun ang nakikita ko sa kanya. So, nakikita ko ang challenges sa kanyang career. Isa sa mga challenges din, mga stagnation. Pagtigil sa pagtungo sa kanyang mga layunin o plano. Marami pong hadlang, balakid. Hindi po siya magtagumpay talaga sa kanyang mga plano. Kahit ngayon nakikita natin na para bang hopeless na kasi nga parang yun nga marami na nasisilaw po. Maraming tao nasisilaw sa posisyon, sa pera. So, parang hopeless ang bansa natin. Pero nakikita ko in the future na may katapusan, may pagbagsak, may renewal sa lahat. So, part of the process lang ang mga nangyayari ngayon. Masakit man, pero kailangan nating pagdaanan. So, yun ang nakikita ko. So, dito, hindi po siya magtagumpay. Ngayon naman, may nakita din ako sa kanyang, sa health challenge niya. Health niya. So, may nakita akong problema sa spine, sa mata, sa nerve, sa braso at kamay. Dami Insomnia, digestive system niya, may nakita akong problema talaga doon na parang tinatago sa publiko. So, parang ang sakit niyang yon ay sabi ni XDND, baka XDND Roberto Gonzales, tinatago sa publiko. Ito din ang hula nito, mga tinatago din sa publiko. Parang grabe po yung sakit na yon sa digestive system. So may nakikita din ako sakit sa balat, sakit sa emosyon at pag-iisip. Ang dami pa rin sakit. Parang yung mga nangyayari sa kanya ngayon, yon ang dahilan kung bakit lumala yung kanyang sakit. So, yung sakit na yan, nandyan na yan. But, ngayon lang lumala kasi sa mga nangyayari sa kanya ngayon. So, yun ang nakikita ko. At nakikita ko din naman sa relationship dito, may problema sa komunikasyon sa mag-asawa. So, hindi pagkakasunduan, alitan sa mga desisyon. So, sa mga desisyon kung sino po yung masusunod, yun po ang issue nila. So, may mga issue. May acting president at may president pala. Mga desisyon na pinag-aalitan, pinag-aawayan. Sa mga pagtitiwala, mga problema sa pagiging tapat, may nakikita akong ganun. Trust issues. So, problema po sa ari-arian. Ang problema sa relasyon nila, isa na yung nag-control or may gustong mag-control or magdomina sa relasyon. So may nakikita akong issue sa paggasto sa pera. Laging pinag-aawayan po nila yan. So yun po ang nakikita. Buti pa sila pinag-aawayan na kung paano gumastos ng pera. Tayo, pinag-aawayan natin kung paano maghanap ng pera, paano hanap ng trabaho, pero sila pinag-aawayan lang kung paano gumasta ng pera. Wow! Malaking problema talaga yan, paano gastahin ang bilyones na pera. Grabe sila, no? Ito kabibig, may isa pa dito, ito. The first card po will be the possible outcome. Ikikip ko to. Tingnan ko, So, possible outcome. Okay, so, temperance may divine intervention, something can take place na... May divine intervention that will take place. Hala ka. Ay, bahala na kayo anong isipin nyo. Hindi natin ma-anticipate throughout the year 2026. Balance. So there would be balance in the certain situation. But, watching, ewan ko. Hindi ko nararamdaman nyo kasi tumitindig yung balahibo ko. Divine intervention. We're talking good or bad? Is it for him or for the country? It will be depending on what would transpire in the next succeeding months po. Okay, so what will be the next. obstacles or the challenges along the way when it comes to this divine intervention po? Ano kaya mga obstacles? Tumatalon Three of talaga yung Swords, cards. heartbreak. It's either heartbreak For him or us. Kaya na nga, kasi kinakabahan ako doon. Probably he will be encountering a certain situation that would Siya. cause So it is heartbreak. him. Kasi it's more in Or sa him. kanya Siya, po. predict mo siya. Heartbreak. So there would be heartbreak, there would be pain, grievances, so sudden. Kumaga parang it's either heartbreak in the sense na I don't predict that or anything, but it's more on pain. Yung pain na may encounter, it's either internally, physically, or So it mentally. can be held anything. also. Wala yun, kabibi.
Grabe naman itong mga manghuhula. No? Pero wala namang masama kung maniniwala ka talaga sa mga hula-hula, mga kabib. Ito lang may ay gabay. Diba? Meron nga mga sikat dyan na manghuhula, kinokontak ng mga politiko, ng mga mayayaman, mga artista, kasi it means naniniwala sila. Tayo pa nga mga mahihirap. How much more tayo mga hihirap? Natural, mas grabe yung ating paniniwala. Totoo to. Pero alam niyo, kabibing, dapat tayong mas doble ang ating paniniwala sa ating Panginoon. So, yung sinabing may divine intervention, hindi ko ito, kabibing. Kung oras na at panahon na kailangan ng divine intervention ang Pilipinas para hindi malugmok, totally ground, wala tayong magagawa. Kung yun ang kagustuhan ng Panginoon, sabi ng isa, proseso lang ito para sa next few years, gaganda na ang Pilipinas. Sana mga kabibig. So yun kabibig, ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!